Mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Kung good vibes ang hanap mo, DZRH. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. RH Super, ang shot ng tropa. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Pilipinas ang oras, alas 8:32 ng gabi. Narito na ang programang The Secret of Health. Maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan, seryosong talakayan tungkol sa holistic healing at natural remedies. Hatid ng Santhone Plus Gold at Yes to Health. Kasama nyo sa inyong Healthy Sunday Evening Habit, sina Ray Sibayan at Doc Algie Bacla. The Secret of Health. Sughong gabi, Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide. Welcome again sa ating program, The Secret of Health. Hatid pa rin po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Anyo pa rin po mga lingkod, mga kaibigan. Anyo pong lingkod si Ray Sibayan. Hatid pa rin pong kapiling sa ating program ngayong po gabing ito. Ang ating pong expert on air, ang ating pong doctor ng alternative medicine. Walang iba kundi po si Doc Algie Bacla. Doc Algie, isang malusog na gabi sa iyo. Kumusta ka na? Isang malusog na gabi, partner, at sa lahat na ating mga taga-subaybay, mga kaibigan natin. Okay naman, nakasurvive sa ano? Saan? sa wag na lang. Wag na lang. Okay, ganun talaga. Siyempre, ngayon pong gabing ito, mga kaibigan, para po sa inyong mga katanungan, lalo na po tungkol sa Santon Plus Gold, at iba pang mga produkto ng Yes to Health, abay, mag-text lamang po sa DZRH text line 0919-282-6485. Ano ho? 0919-282-6485, o kaya mag-comment po sa ating pong live streaming sa DZRH News Facebook page. At syempre, tuloy-tuloy pa rin po yung ating pamimigay ng regalo sa ating Watch, Share, and Win. Yun. Sa mga nanonood po sa Facebook, ha? Tandaan po yung ating mechanic, simple lang. I-share ho ang ating live stream
The Secret of Health, at paki-comment po ng inyong mga good experiences sa mga produkto po ng Yes to Health. Yes. At don't forget, lagyan po ng hashtag The Secret of Health. Ha? At mamaya, dalawa ho yung maswerteng mapipili natin na mabibigyan ng Santon Gold Coffee Mix gift box. Yan, ng napakasarap na kape, ha? Ang Santon Gold Coffee Mix. Ano po? The Secret of Health. Ito'y pagpapatuloy po ng ating talakayan, Doc Algie, nitong nakalipas na linggo tungkol pa rin po sa mga halamang gamot. Yes. Ayan, para naman madagdagan na ating pong kaalaman, ano ho, tungkol nga po sa ating iniinom na mga herbal, ay mga herbs, ano ho. Ang question dito, Doc Algie, bakit ba mahalaga na may basic knowledge tayo? Actually dito, pinagdidiinan natin basic, ano ha? Yes. Kahit paano meron tayong kaalaman, ano po, sa paggamit ng mga halamang gamot. Yan. Kasi noong unang panahon, parang ano na natin yan parang part na ng kultura natin na isang Pilipino, alam niya yung basic na pwedeng gamitin pag sumakit ang tiyan, pag nilalagnat. Noong panahon, ganun Actually, since ang herbal healing is part of the oldest system of healing sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, kailangan talaga meron tayong alam kasi ang herbal medicine is preventive. Yes. Okay. And based on WHO, nasa humigit kumulang 80% pa rin ng populasyon ng mundo ay dependent sa herbal sa mga basic o primary health care. At isa pang dahilan kasi una, sa paggamit ng herbal medicine, meron tayong sense of self-care. Okay? Self-preservation. Kasi nga, kung alam natin yung mga tinatawag nating life hack or kitchen medicine, hindi na siguro darating sa punto na sobrang lalala yung sakit. Kasi nga, ang target ng herbal medicine is complementary doon sa mainstream system. Okay. At hindi ito replacement. Actually, take note, hindi ito replacement sa ating... pinagdidiinan, Doc Algie, hindi ito kapalit ng mga gamot. Ha? Kaya nga yung alternative medicine term parang parang hindi siya angkop doon sa purpose talaga ng herbal medicine. At actually it supports and complement. Iba yung word na complement doon sa main system of healing, hindi para i-replace siya. Paglilinaw po yan kaya doon sa mga gustong matuto ng herbal medicine, hindi tayo stand-alone health system. Na herbal lang, okay na hindi na kailangan ng mainstream. Hindi yun. Pang-suporta actually ang herbal. Actually, they work together Yes. Yan yung kaya nga dito sa ating bansa. Yung mga katulad naming naturopath, we are organized, recognized, and standardized ng ating Department of Health para meron talagang sistema na susundin sa paggamit ng tradisyonal na panggagamot. Kasi hindi mo pwedeng tanggalin yan hindi na. sa ating sistema. Oo, saka yung traditional naman talaga mula pa noon hanggang sa ngayon talagang napaka-effective. Iba lang yung atake ngayon kasi dati noon purely traditional belief or folkloric. Correct. Pero ngayon, iba na kasi may scientific research na. Di ba? Saka mas moderno ng approach ngayon, Doc Algie. Tama po kayo dyan. Ayan na. So, tayo'y lalo pa hong sisisid sa ating pagtalakay ngayon pong gabing ito. Ano po? Doc Algie, meron bang mga kategorya o yung pong tinatawag na distinction ng herbal medicine? Meron at mahalagang alam natin para piliin natin kung ano yung pangangailangan natin. Unang-una, yung tinatawag natin na Category 1 na edible herbs. Ang tawag sa kanila preventive herbs. Commonly, ang mga edible herb, ginagamit yan as our main food. Ito yung mga herbal na pwede mo siyang gawing pagkain araw-araw. At ginagamit commonly for flavoring, for seasoning. At ang atake nito, kumbaga sa health natin, parang preventive. At tinutulungan na yung katawan maging mas malakas kasi mostly ang mga preventive herb na to, yung edible, ang target sa kanya kasing habol mo doon yung nutritional value niya. Correct. Okay, kasi kailangan talaga ng tao na everyday nutritious yung kinakain natin, di ba? So, meaning, pag mga edible, safe siya for daily consumption. Tama. Na hindi mo kailangang isipin, hindi kaya ako ma-overdose. Hindi ka na mag-aalangan. Hindi ka mag-aalangan. Ma-overdose ka ba o sobra ka ba sa pagkain yan o pag-inom? Tama. Yun yung kategorya nun. Na ang target doon yung mga vitamins, minerals, antioxidant, and phytonutrients. So, ang mga example niyan, bigyan ko ng idea, yung malunggay. Yan. Paborito natin yan. Yung mga common spices like yung mga parsley, mga sibuyas, bawang, luya, spirulina, mushroom, yung ampalaya, at almost all fruits ay part ng mga edible herb. Isama mo, Dok, ang sili, ha?
Yeah, sili is diba? pwede mong araw-arawin ng sili. Oo. At yan ay isang kabahagi po noon. Ano. Ikalawa naman, ito yung medyo kinakailangan nating pag-aralan. Yung tinatawag na medicinal herb. Ang tawag din ng iba dito, curative. Curative. Bakit? Kasi ang target dito, ito yung mga tinuturing na medicinal herb na hindi siya inaaraw-araw bilang pagkain. At ang hinahabol nila dito sa isang individual na halaman, yung kanyang phytochemicals. Tama. So for example, yung phytochemical ng mangosteen, anong tawag doon? Xanthan. Ano yung phytochemical ng bawang? Ano yun? Yung allicin. O anong phytochemical ng sili? Capsaicin. Capsaicin. So yun yung mga phytochemicals na meron sa isang halaman na ito ang characteristic is natural remedies and therapeutic agents. Okay. Kumbaga, kung ikaw ay isang kumpanya na naghahanap sa halamang gamot na mga posibleng makatulong sa kalusugan, i-extract mo yung halaman, then kukunin mo yung pinaka-the best phytochemical. Kaya di ba sa Pilipinas ngayon, marami na tayong makikita ng mga herbal, pero mayroong box na nakalagay. Na yung box na yon, pag may ganon, ibig sabihin, nasa drug category na siya. Yes, katulad ng mga sambong. May mga... sa bagay, no? Oo. Makikita naman natin na yan, eh. Ha? Saka makikita mo yung scientific name. Yun kasi yung mga herbal na nandun sa kategorya ng medicinal herb. na. Most Correct. of that, mapait. At hindi pwedeng sobrahan ng pag-inom. Kumbaga yun yung mga herbal na kinakailangang i-compound, kinakailangang i-dosage. Yan na. Then doon papasok yung paglalagay ng dosage. Oo. Tsaka meron silang mas malakas na biological effect sa ating katawan. Commonly sa China, most of their traditional Chinese medicine ay nakapasok doon sa tinatawag na medicinal herb. Na pag ininom mo yun sa kanila, talagang matapang. Tapos may mabilis na epekto comparable sa isang pharmaceutical drug. Pero ano lang yan, at a certain dosage lang. May certain dosage Hindi pwedeng lang. sosobrahan. For example, sa Pilipinas, lagundi. Di ba yung lagundi, ginagamit yan for cough, colds, viral infection. Part yan ng mga tinatawag na mga medicinal herb. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng gulayin yung lagundi. Hindi pwede. Pero pwede mo siyang gamiting medicinal. Ang kanyang purpose. Yung oregano, di ba? Yeah, oregano. Ang oregano, medicinal din yan. yun, buti na nabanggit mo. Merong mga herbal na ang kategory niya ipumapatak sa dalawa. Medicinal and edible. Yun ang maganda. Katulad ng oregano, medicinal and edible yun. Pareho yun. Pwedeng kainin. Yung mangustin, edible and medicinal. Yung garlic. Yan. Actually, edible and medicinal. Tama. Pati luya. Alam mo ba na, luya, natural blood thinner yan. Tama. Kung titignan mo yung pag-aaral sa kanya. Saka di ba, tama ba yun? Hindi, mayroon pa isa, Doc, yung kunchay ba yun? Yan, mga kunchay, diba? ganyan. Kunchay, yung nilalapat sa sugat. Yes. Yung luyang dilaw, yung turmeric. Yung peppermint, yung ginagawa sa mga yung parang maanghang, ginagamit sa toothpaste. Yan yung mga medicinal herb na kabilang din sa mga edible. Saka moringa. Ayan, ha? Ang moringa, tayo kay Doc Algie. noong una, pure pure edible. Pero nung pinag-aralan nila yung moringa, ang dami pala nitong mga phytochemical. So, nandun na siya sa category ng half-half na siya. Okay? So, yun po mga kaibigan, ang herbal medicine. So, hindi po bawat herbal ay ginawa with the same feature. Kumbaga. Ayan, okay yan, ha? Pero ito, Doc, ano-anong kondisyon daw ng ating katawan ang pwedeng matulungan ng herbal medicine? Ayan, so bago ko sagutin yan, gusto kong i-point muna na maraming gumagamit ng word na natural. Natural. Na ikinakabit nila na pag natural ay safe. Actually, not all natural means safe. Kasi may mga herbal na pwedeng makalason. Pwedeng, hindi pero pwede. Natural. So dito, we need to become responsible. Pero delikado. Yes, may mga ganung herbal. Hindi na natin babanggitin yon, pero kinakailangan talaga ng pag-aralan. Kaya nga dapat may basic knowledge tayo. Ngayon, kung ikaw gagamit ng herbal, ano bang pwedeng gawin ito sa katawan? Maraming herbal ang mayaman sa nutrients. So kung ang herbal medicine ay nutrient dense, kailangan mo yan kapag ikaw ay nanghihina. Pag ikaw ay nangangailangan ng mabilis na recovery sa isang karamdaman, kailangan mo ng isang herbal na mayaman sa nutrients. Marami yan. Yung mga paborito natin, malunggay, kamote tops o talbos ng kamote, talbos ng sili, kangkong, petchay, saging at iba pa. Marami yan na rich in nutrients na pag mahina ang katawan natin, kailangan nating i-take. May mga herbal naman na ang kanyang target sa katawan is
palakasin yung immune system natin. Mga immune booster and immunomodulator. So kasama na dyan yung mga herbal na iniinom kapag tayo may sipon, ubo, di ba? Mga paborito ko yung ginger, yung garlic o luya, at saka bawang, sibuyas, mangustin, kasi mangustin based on study, immune booster din siya, no? Saka yung mushroom is napakaganda para sa immune system. Oregano, yung binanggit mo kanina, importante yan. Saka Pero yung meron ding lagundi. hindi pwedeng kainin na kabuti, Doc, ha? Yun din. That's my point. Hindi lahat ng mushroom ay pwedeng kainin. Yeah, kaya dapat may basic knowledge tayo ano yung poisonous at non-poisonous. Tama. And another thing is maraming herbal na digestive support. So ibig sabihin pag kinakain mo ito, ang tatargetin nito yung pagandahin yung iyong digestive system. Ayan. So may mga herbal naman na anti-inflammatory. So wag na tayong lumayo, anti-inflammatory. Sa malunggay, mula doon sa dahon niya, pati sa buto niya may anti-inflammatory property. Yung luya, yung garlic, yung tawag dito yung luyang dilaw, may anti-inflammatory property siya. Ibig sabihin, pag pumasok sa katawan natin yon, tumutulong siya para ma-control ang extreme inflammatory ng katawan, response ng katawan natin. So another is may mga herbal na nagpapakalma at nagpapaganda ng tulog. So, anong herbal, Doc, ang pampakalma? Dito sa atin, ang mga popular, yung chamomile. Oh. Ang chamomile, chamomile sa Tagalog, ano ba to parang nakalimutan ko, pero sa Tagalog meron tayong term yan na ito ay sa China, ginagamit nila itong tsaa pag hindi ka makatulog na maayos. Parang natural sedative siya, no? Meron din tayong pandan, yung mabango. Yeah. Natural din yan na pampaganda ng tulog. Tsaka ano yun, di ba? Yung pandan, ano rin yan, pag magsasaing ka ng kanin. Yes, lalagyan mo ng pandan, ang sarap. Karamihan hindi alam na yung sibuyas. I-chop mo yung sibuyas, ilagay mo sa kumukulong tubig, babari mo ng 10 minutes, inumin mo bago matulog. Talaga napakaganda niya sa pagtulog, yung sibuyas. Because of its high in quercetin. So yun yung mga example. And yung lavender, di ba? Yeah. Social ang dating. Social ang dating, yung essential oil. Then may herb din na nagdi-detox. Na pag kinakain mo siya, gumaganda yung function ng liver mo, ng kidney mo, at saka yung colon. Nakakadumi ka ng marami. Ako muli, mga root crops, mga high fiber and leafy vegetables. Anti-constipation. Yes. May mga herb na adaptogenic. Ibig sabihin, kahit na gaano ka ka-stress, if you take that, the body will adapt to whatever stress is in the body. Kasama yung mga ginseng dyan, di ba? Yeah. Isang maganda yung spirulina is adaptogenic. Kaya nandun yun sa natin sa Santon Plus Gold natin And last but not the least, maraming herbal ang heart support and circulatory enhancer. Ibig sabihin, pag kinakain mo siya, gumaganda yung daloy ng dugo mo. Pinakasimple example, Ray. Ano yan, Doc? Sili. Sabi na nga. Pag kumain ka ng sili, kahit hindi ka gumagalaw, pagpapawisan ka, iinit ang katawan mo. So nagsisirculate na maganda ang dugo. Because of capsaicin inside the chili. So, ang herbal hindi siya basta-basta. Kaya ako, pag may naririnig ako na ang herbal nakakasira, ang herbal pwedeng sirain yung kidney mo, parang sa isip ko, parang unfair naman yata. Oo nga. Madaling sabihin ang herbal nakakasira. Huwag naman. Di ba? May mga ganun Kasi kailangan nating kilalanin yung origin ng healing. At ang herbal medicine, ito lang ang bottom line. We need to know basically anong herbal na posibleng may interaction at anong herbal yung talagang safe naman everyday. Yun yung point lang natin. Kung meron naman daw pong iniinom na gamot, Doc Aldi, ano naman namang importanteng dapat nating tandaan sa paggamit ng herbal medicine? Magandang tanong yan. Para malinawan. Unang-una, pag nagtitake ka ng herbal medicine, huwag kang hihinto sa iyo mga prescribed medications. So, hindi mo titigil yung pag-inom mo? Kasi yun ang prescription yun ang prescribe ng doktor. Unless sabihin ng doktor, ihinto mo na. Wala tayong reason para ihinto kasi hindi naman ito replacement. Tsaka hindi pagbabawalan ng doktor yung tayo na uminom ng medicinal medicine, di ba? Yes, hindi naman nagbabawal ng doktor. Sundin yung recommended time for taking your supplement. Kasi meron din kami sa naturopathy, meron kami recommended time. Kailan mo siya iinumin, best time, kailangan sundin nyo yun. May mga herb na pwedeng mag-interact sa ating mga medication, hindi sa point na kukontrahin nila yung resulta, kundi tutulong. May mga herb kasi, Ray, for example, yung garlic, yung bawang. Ang garlic ay may ability na parang blood thinner and anti-high blood pressure medicine. So, ibig sabihin, imamagnify niya yung medicine na tinitake mo. So, pag ang dosage mo is very strict, kinakailangan ilayo mo ng konti
O katulad nung ginkgo biloba. So, ganun din, parang blood thinning din. Eh kung nagte-take ka ng isang blood thinner tapos nagtake ka ng ginkgo biloba at the same time together, baka mag-magnify yung result. So, pero hindi ibig sabihin na mawawalan ng bisa yung gamot mo. So may paraan 'yan sa isang supplement kinakailangan iniinom siya ng away from your prescribed medicine at least mga 4 hours para hindi niya ma-magnify yung result ng iyong So dapat may prescribed pagitan. medication. May pagitan At lang least siya. 3 to 4 hours. Yes. Kasi yung mostly naman ang pagkain ng supplement before meal yan eh. Tama. Then yung common medicine natin commonly after meal. Yes. So hindi na siya magko-complicate. Yun lang yun yung mga kinakailangan at hindi yung karamihan mga herbal na yan na nagiging nagkakaroon ng konting interaction, mild lang, na hindi naman nakakasama talaga sa pasyente. At kapag nako-confuse po kayo, sumangguni kayo kina Doc Algie sa Yes to Health, Yes. Para ma-guide tayo sa tamang pag-inom ng mga medicinal herbs. Oo. Kaya nga pag mga pumunta kayo sa naturopathic clinic, tinatanong namin, ano ba iniinom nyo na mga supplement or meron man kayong mga prescribed medicine, ano yon? So we can do some personalized program para sa inyo. Tama. Alright. So yan napakaganda ng ating discussion tonight. Ano po ha? Mamaya po ay sasagutin po ni Doc Algie ang ating pong mga katanungan tungkol pa rin po sa Santon Plus Gold at sa ating pa rin pong bagong-bagot na napakasarap. Paborito ng lahat, ang Santon Gold Coffee Mix. Dito pa rin po sa ating programang The Secret of Health. The Secret of Health. Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day! Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako. Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Dito lang sa The Secret of Health. Hoy, balik po tayo mga kaibigan. Nyo pa rin pong lingkod si Ray Sibayan. Muli, magandang gabi sa iyo, Doc Algie. Magandang gabi ulit, partner. At ang The Secret of Health, hatid po sa atin na Santon Plus Gold at ang kumpanyang Yes to Health. Tutuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit. Ang Santon Plus Gold po isang herbal supplement na meron po yung pinagsama hong mangosteen, meron po yung moringa o yung pong malunggay, meron din po yung garlic, ampalette, spirulina, natural kaya wala pong side effects. Ano po? Kaya naman po sa mga hindi pa ho nakasubok ng Santon Plus Gold, abay, magtungo lamang po sa pinakamalapit na drugstores. Available po yan sa Mercury Drug, maging sa Watson's, TGP, South Star Drug, sa Shopee, Lazada at sa Yes to Health office sa Quezon City. Maaari din po kayong tumawag sa Yes to Health hotline 0969-627-1262. Ano ho? Ulitin ko po, pakisulat po ha. 0969-627-1262. The Secret of Health. May nabanggit ako kanina kay Doc kapag bang kumakain tayo ng sili, kasi sabi mo, Doc, nagsisirculate, maganda sirkulasyon ng dugo, pero hindi pala pamalit sa ehersisyo. Hindi siya replacement. Kasi walang replacement sa exercise. Kumbaga, pag nag-take ka ng sili, i-accelerate niya yung metabolism mo Kaya mainit ang katawan mo. Talaga. Kahit mga sipon mo, naglalabasan, di ba? Naglalabasan. Actually, because of the phytochemicals. Yes. Kaya alam mo yung mga Chinese, pero Japanese, yung puso mo talagang mabili, okay yung pump ng dugo. Kasi ang capsaicin talaga, that's good for the heart and circulation. Yan yung talagang isa sa magandang nagagawa niya. Ayan. From 0916-09126, sabi ho niya, hanggang ilang taon po ba ang pwedeng uminom ng Santon Plus Gold? Anong edad ang binabanggit ho niya? Hindi raw ho ba, Doc, masama sa atay? Una, hindi siya masama sa liver kasi ang kanyang component o mga sangkap niya ay walang known toxicity sa ating atay. Yun ang masasabi ko sa inyo. Ayos. And kung ang isang bata, for example, 7 years old, kumakain na ng regular meal, pwede siya mag-take ng Santon Plus Gold kasi nga,
Ang Santon Plus Gold is suplemento sa pagkain natin yung mga deficiency. Okay. Pwede mo siyang bigyan ng pinakamababang dose, 1 capsule per day as a supplement kung kailangan niya talaga. Okay. Yun pwede niyo pong ipaano. Basta kumakain na yan ng regular food, pwede na yan mag-food supplement, mga kaibigan. Ayan ha. From 0927-77208, sabi ho niya, abay, makakatulong po kaya ang Santon Plus Gold sa kanya na nagsisimula na maging makalilimutin. Mataas din po ang kanyang cholesterol, Doc, sabi ho niya. Yes po, kasi may mga sangkap ang Santon Plus Gold. Kung naalala ko yung spirulina, maganda siya sa brain health. Oh. Because meron Talaga, siyang mga, spirulina? yung kanyang mga amino acids, especially B12. Sa cognitive natin Yes, cognitive. Maganda yon kasi may spirulina. And sa cholesterol naman, sabi mismo sa study ng DOH, garlic is very good for cholesterol. So, ang nagagawa ng mga sangkap na yan, tinutulungan niya ang katawan na mas ma-enhance yung function for that kind of process in the body. Hindi siya targeted na mismong siya yung nag-aayos ng isang bahagi na yun na may problema sa atin. Yun naman ang kagandahan pag nutritional kasi hindi siya yung directab, pero yung katawan natin ang gumagawa ng way to use it, to utilize it. Yes. Oo. Okay ha. Ayos yun ha. From 0995-66186, sabi ho niya, Doc, pwede daw ho ba sa diabetic ang Santon Coffee? Alin po mas mainam sa kanya? Sabi ho niya, yung luma ba o yung bagong version ng Santon Coffee na may collagen? Ayan, alam mo, pareho po yung coffee na yan na design for diabetic ng pasyente. Yes. Kasi alam naman natin yung restriction pagdating sa sugar ng mga diabetic. Ano ang maganda, yung isa o yung bago? Depende sa inyong gusto. Depende yan. Kasi kung gusto nyo na, nakikita nyo na kailangan mo na ng para sa mga kasukasuan mo, para sa balat mo, tapos sa tingin mo, yung signs of aging, medyo marami nang nakikita sa katawan mo. Marami ng guhit-guhit. Maganda yung Santon Gold Coffee Mix. Yung latest. No? Ngayon yung isa naman, yung Santon Plus Coffee Mix, commonly doon sa mga kulang sa protina, tapos hormonal imbalance, kasi alam mo, soya extract. So may kanya palang Yes, meron siyang kanya-kanya tatargetin. Sa nutritional value niya. Saka fiber, mataas ang fiber nung isa. Yung Santon isa, Plus. yung una ay sa, pakiulit nga, Doc. Maganda yun sa hormonal imbalance, sa mga may problema sa panunaw, maganda siya. Yun. At maganda rin yan sa protina. Yun yung Santon Coffee. Yes. Tapos yung Santon Gold Coffee Santon Mix. Gold naman, very high kanya antioxidant kasi meron siyang 5 herbal extract na almost nandun din sa Santon Plus Gold. Meron siyang glutathione, which is, alam niyo, ang glutathione, kung titingnan mo ang tawag nga sa kanya is super antioxidant. Master antioxidant of the body. Tama. At meron siyang collagen na needed, nasa almost 80% of our body is pinatitibay ng collagen. Ayan, saka pampadagdag na mga mga tawag doon, mga litid. Yung ating mga alam mo yung cartilage natin, diba, kapal pag mayroong Saka alam mo at the age of 20 based on study, every year from that nagbabawas ng 1% ang ating collagen production sa katawan. At Yung least ating may pang tayo. Yes. Ngayon, kaya pag nag-30 ka na 40, kita mo na yung signs of aging eh. Yes. So, supplementing your body with external collagen para mas ma-accelerate mo yung collagen production ng katawan, which is talagang bumabagal, malaking bagay po yun sa pag-prevent ng conditions na dahilan sa mabilis na pagtanda At ng lalo tao. pag very active ka, tumatakbo ka pa. Mas lalong kailangan natin i-enhance. Saka alam mo, pag umiidad ng tao, nagkakaroon talaga sila ng tendency na bababa yung muscle mass. Kaya maganda talaga na hindi mo napapansin, nagkakapi ka lang pero may collagen ka. Yes. Diba? Ano na yun? Bonus na yun, partner. Tama. Galing talaga ng Santon Gold Coffee Mix. Samantala, from 0995-51882, sabi ho niya, paano po malalaman kung legit ang nabiling Santon Plus Gold sa Lazada? Ayan, sa Shopee. Bihira kami kasi sa Lazada karamihan Shopee. Shopee. Ngayon, pag sa tingin ko, pag naka-order kayo, tingnan nyo lang yung niya. Basta tatak namin, yes. Di ba may seal naman yun? Mayroong seal yun na makikita mo naman siya. Yung seal na kumikinang-kinang. At saka makikita nyo sa review yan sa isang store kung meron silang magandang review. Yes. Yun ang kagandahan. Yung magiging palatandaan po natin pag may mga review mula sa mga kliyente. Kasi marami din naman tayong authorized reseller. Although meron kaming official Shopee account, pero meron din tayong ibang mga partners. Correct. Yan, ang galing-galing,
At of course, mga kaibigan, nako, bago tayo magpaalam, Doc, sino ba ang mga masuswerte Ayan. na makaka-experience ng collagen at ng ano ba yung isang sangkap ng Glutathione. Glutathione, Ayan. pampaganda na pampabata pa. Ayan. No? Wow. So ito ho, kakarating lang si Ma'am Jocelyn Manzano Anyora. Congrats, Ma'am Oo. Jocelyn. Sabi niya, good evening Doc. Ito ang patunay ko sa bisa at galing ng Santon Plus Coffee Mix. Nanay ko kasi 90 years old na. 90. 90. Wow. Yan, nakakabuhat pa ng 5 kilong bigas. Aba, ang galing Nakakatakbo naman. pa. Ang galing Nakakapag-zumba at Ay. may nagpunta nito, pinagyayabang nito dahil daw sa pag-maintenance niya ng Santon Plus Coffee Mix. Ayan, kasi nga Galing. nakakapag-energize ng katawan. Uy, magandang magandang testimonya yan. Gusto ko itong Doc, ma-interview ng person. Galing, Napag-zumba pa, 90 Oo. years old. Posible, Wow. kasi alam Siguro mo, dapat talaga ma-interview natin yan, Doc. Oo. Kasi alam mo, pag umabot ka ng 90 years old sa panahong ito, Naku po. ibig sabihin, Ang partner, hirap na. Oo. yung foundation ng health mo napakatatag. Tama. Alam mo ba, sa wellness namin, pag pumupunta mga edad 25, 30, 40, mas bumabagsak pa sila sa assessment namin eh. Tama. Compare mo doon sa mga edad na ganito. No? kaya Ayan. congrats. Congrats po. And next is, tingnan ko mabuti, baka, ayan. Si Jerry Angostia, sabi niya, ako naman po, pansin ko lang po, talagang biglang linaw ng mga mata ko kung may Santon Plus Gold Capsule ako 2 times a day. Ang galing, ha? Yan. Oo, sa mata naman. O kasi Marami na ko-correct ho yan. Sa general totoo lang. nutritional supplement kasi, magugulat ka, hindi naman nagki-claim ng anything. Pero nung tinake mo siya, ba't parang nawala yung pamamanhid doon? Parang nawala yung sakit ng tuhod ko kasi nga sustansya, partner. Yun ang kaibahan ng supplement. Ayan, salamat to and congratulations sa ating mga nanalo ng Congrats. Santon Gold Coffee Mix. Abangan po ninyo ang mensahe mismo mula sa ating pong executive producer, si Miss Pichi Gonzales. The Secret of Health. May part 3 ba next Sunday, Doc? Yun ang pinali. Wow. Pag-uusapan naman natin ang iba't ibang diskarte sa paghahanda at alam mo marami din akong gustong ituro na hindi ito madalas na pag-uusapan. Ang galing, sa paggamit ng halamang gamot. So kita-kit sa Sunday mga kaibigan kasi kailangan talaga natin ng basic knowledge pagdating sa halamang gamot. Kasi una, practical po yun na meron tayo talagang alam. Okay? Salamat po. Maraming salamat po. See you again next Sunday mga kaibigan. Hindi po mga lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. And Doc Algie Bacla mula po sa Yes to Health. Para pa rin po sa ating programang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation.